Paano nga ba nakakagawa ng masama ang isang taong ang tingin ng lahat ay isa namang mabuting nilalang? Paano nga ba nagsisimula ang buhay ng panloloko sa iba para lang magkaroon ng kaginhawaan kahit na konti? Hello everyone! O wala kayong nakikitang video Oo, eto muna ngayon ha, mag-o-audio, muna tayo narration, wala munang pa-video si Mama Mia. Pero abangan nyo next week ang pagbabalik ng video. Sa ngayon, medyo magulo pa po ang studio natin kasing gulo ng buhay ko, kaya wag na natin yung pag-usapan. Simulan na natin ang ating napakagandang kwento for today's video na napapanahon naman talaga. Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Wala raw taong ipinanganak na likas ang kasamaan sa katawan. Wala raw tao na masama mula pa sa kaniyang pagkasilang. Paano nga ba nagiging masama ang tao? Dahil ba sa impluwensya ng kaniyang kapaligiran? O dahil ba sa nararanasan niyang kahirapan? Dear Mama Mia, hindi ako ipinanganak na masama. Wala rin po akong plano na manloko ng ibang tao. Isa lang akong normal na estudyante noon. May baon, may takdang aralin, may mga pangarap. May mga gustong marating sa buhay. May mga kinaiinggitan sa buhay na nakikita niyang tinatamasas ng iba. Pero normal lang naman yun, hindi ba Mama Mia? Ang gusto ko lang naman noon ay magkaroon ng konting ginhawa. Gusto ko lang ng pera. Hindi yung sobra-sobra. Hindi nga ako umabot sa pangangarap ng mga milyones eh. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng sarili kong pera na hindi na ako manghihingi sa iba. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng seguridad na kapag may gusto ako, nagugutom ako, ay makakabili ako ng aking magkakain. Mama Mia, kung tinatanong niyo po, bakit ako nagsimulang mag-isip ng mali? Siguro kung lumaki kayong katulad ko, ay ganito rin ang gagawin ninyo. O baka naman hindi, baka naman ako lang talagang ganito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Harold at lumaki akong kulang Mama Mia. Hindi naman sa yung sobrang gutom talaga sa araw-araw. Pero alam mo yung pakiramdam na hanggang pagkain lang talaga. Yung laging sapat lang. At kahit konti, wala namang sumusobra. Kapag may gusto ako dati na nakikita kong tinatamasa ng mga kaklase ko at hinihingi ko sa mga magulang ko, ang lagi nilang sagot sa akin ay, wala tayong extra para dyan. Sa susunod na lang yan kapag nagkapera na tayo. Laging ganon ang sagot sa akin, Mama Mia. Pero kailanman, hindi ko po naranasan na nagkapera talaga ang aking mga magulang. Habang ang mga kaklase ko ay may bagong sapatos, ako ay laging maingat sa paglalakad para hindi mapunit ang sapatos kong suot na maluwang pa sa akin. Ewan ko kung naranasan nyo na yung bilhan nga kayo ng bagong sapatos pero hindi naman kasya sa inyo. Yung maluwang ng ilang pulgada para raw magamit mo pa ng ilang taon. Ganun po ang pagbili ng sapatos sa akin. Hindi naman sa naiinggit ako, Mama Mia, pero lagi kong naiisip noon.
Bakit may mga katulad ko na pinanganak sa sakto lang na pamilya? Bakit may mga katulad ko na kailangan pang isali sa mga batang kaya ng mga magulang na bilhin ng kung ano ang kanilang gusto at mga pangangailangan? Bakit hindi na lang ako nasali dun sa mga batang katulad ko rin? Yung sapat lang o yung kulang? Para naman maramdaman kong kahit papaano ay maayos ang buhay ko. Kaya naman Mama Mia, hindi ko talaga maiwasang isipin noon ang isang tanong. Paano kaya kung may sarili na akong pera? Yung hindi na ako aasa pa sa desisyon ng mga magulang ko. Grade 6 ako noon. May project kami, group work, at may ambagan. Kasi yung project na yun, merong mga kakailanganing bilhin. May isang kaklase akong hindi pumasok, Mama Mia. At dahil madadaanan ko ang bahay nila papunta sa eskwela, ay tinawag niya ako sa umaga. Ang sabi niya, meron daw silang importanteng lalakarin ng kaniyang pamilya, kaya hindi na raw muna siya makakapasok. Iniwanan na lang niya sa akin ang perang ambag niya para sa group project namin. Mama Mia, alam ko po na para sa proyekto yon. Alam ko po na dapat ibigay ko yon sa leader ng grupo nila. Pero hindi ko ginawa yon. Ang ginawa ko, imbis na ibigay yon sa kanilang leader, ay ginastos ko yon. Pinambili ko ng kung ano-ano, mga abubot, tapos merienda. Sabi ko noon sa sarili ko, sige lang, uutangin ko na lang. Ibabalik ko rin naman eh. Pero tama kayo nang naiisip. Hindi ko na naibalik pa ang perang yon at walang nakahalata. Alam mo kung bakit, Mama Mia? Sinabi ko kasi dun sa leader nila na medyo nahihirapan yung kaklase naming iyon. At nakonsensya naman sila, kaya hindi na nila siningil. Wala nang nag-uusap tungkol dun sa perang ginastos ko. Walang sumigaw, walang nagalit, at hindi ako nahuli. At siguro, Mama Mia, kapag hindi ka nahuhuling gumagawa ng masama, mas lalong lumalakas ang loob mo na gumawa ng kasamaan. Kasi parang wala lang yun eh. Pero sa loob ko, hindi ko maipaliwanag kung anong nararamdaman ko noon, Mama Mia. Hindi naman saya, hindi rin naman kaba. Parang may natuklasan na kong sekreto. Parang may isang mundong nagbukas para sa akin. Pwede pala ang ganito. Pwede pala akong gumastos ng hindi ko pera, nang hindi nalalaman ng may-ari, at nang hindi ako nahuhuli. Noong high school ako, mas matalino na ako. Hindi sa klase, Mama Mia, kundi sa ganung klase ng gawain. Alam ko na kung sino ang madaling kausapin. Alam ko na kung sino yung mga gullible, mga naive, yung mga madaling maniwala. May classmates akong napakahilig manghiram ng notes. Sabi ko, may soft copy ako nito, isisend ko sa iyo mamaya. Pagkatapos, humingi ako ng bayad doon. Sorry kasi wala akong pambayad ng internet eh, sabi ko. Maliit lang naman yun. At nagbigay din naman siya. Pero Mama Mia, hindi ko na isend yon. At kapag kinukulit niya ako kung nasaan na yung notes, ang lagi kong sinasabi,
Sira yung internet cafe na malapit sa amin. Na-delete ko pala yung ibang bahagi ng notes. Hanapin ko na muna. Ganon. Ang dami-dami kong palusot. Hanggang sa nakalimutan na niya. Siguro Mama Mia dahil nga konting halaga lang naman yun. Kumpara sa binabaon niya sa araw-araw ay nakalimutan na rin niya. Meron din kasi kaming kaklaseng nag-offer sa kanya na magsisend ng libre nung notes na sinasabi ko. At muli, hindi ako nahuli. At muli, hindi ako kinumpronta at hindi ako inaway. Hindi ko pa iniisip na masama ako, Mama Mia. Para sa akin, wala namang masama sa ginagawa ko. Hindi rin naman niya pinaghirapan yung perang yun eh. Pera naman yun ng mga magulang niya. At kung hindi sa akin napunta yun, alam kong sa mga walang kwentang bagay din yun napupunta. Buti nang dito sa akin kasi napapakinabangan ko. Para sa akin, lahat ng ginagawa ko ay diskarte lang para mabuhay. Diskarte lang para guminhawa kahit papaano ang buhay ko. Lahat naman siguro gumagawa ng sari-sarili nating mga diskarte, hindi ba? Siguro mas marunong lang ako kesa sa mga kaedad ko. At saka maliit lang naman talaga na halaga ang kinukuha ko eh. Maliit na halaga lang naman ang hindi ko ibinabalik. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman sila maghihirap sa halagang yun. Kayang-kaya naman nila yun. Mama Mia, nung second year high school ako, meron pong online game na sikat na sikat. May bentahan pa nga ng mga items eh. Nag-post ako, rush sale, need funds. May nag-message sa akin, "Uy, legit ba to?" Sagot ko, "Oo, legit na legit. Pwede kang tumawag." Sabi ko naman. Tumawag nga siya. Nagka-call kami. Siyempre maayos akong magsalita dahil magaling naman talaga ako sa pagsasalita, Mama Mia. Magaling nga ako sa debate sa klase. Isa ako sa mga itinuturing nilang mga matatalino. Isa ako sa itinuturing nilang mga marurunong. At alam mo bang gamit na gamit ko yun sa ginagawa kong diskarte, Mama Mia. Kalmado akong makipag-usap. Mukhang totoong totoo. Hanggang sa nag-send siya ng bayad. Hindi ko sinend yung item. Pagkatapos niyang magbayad ay blinak ko na agad siya. Malaki-laking halaga yun, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, mula nung matuto akong mangupit at manloko, unang beses pong nanginig ang mga kamay ko. Kinakabahan ako buong gabi, Mama Mia. Kinakabahan ako dahil baka may maghabol. Baka may dadating. Baka mahuli ako this time. Baka may mag-post tungkol sa akin. Pero wala. Kinabukasan, kahit na hindi ako nakatulog ng maayos, paglabas ko sa mundo ay parang normal pa rin ang lahat. Normal ang ayos ng paligid. Tinignan ko ang social media accounts ko. Normal lang. Wala namang nagme-mention sa akin sa kahit na ano. Pero, ang hindi normal ay ang laki ng pera na nasa bulsa ko. At dun ko unang naisip, kung kaya ko pala to minsan, kaya ko rin naman siguro tong maulit, hindi ba? At gaya nga ng sabi ko kanina, kapag hindi ka nahuhuli,
Naiisip mong ayos lang ang ginagawa mo. Kapag hindi ka nahuhuli, naiisip mong wala namang makakaalam at magkakapera ka pa ng mas malaki-laki. Kaya naman, Mama Mia, paulit-ulit ko na yung ginagawa. Iba't ibang account, iba't ibang pangalan ang ginagamit ko. Mas gumagaling rin ako sa pagsasalita. Mas gumagaling ako sa mga diskarte ko. Mas naging marunong akong umarte. Kapag may nagdududa, scam yata to eh. Ako pang nagagalit. Kung ayaw mo, hindi wag mo lang akong tatawaging scammer. Baka ikaw yung scammer dyan kasi naiisip mo yung word na scam eh. At kadalasan, kapag nagagalit na ako, kapag sinasabi ko nang hindi naman ako namimilit kung ayaw nila, doon ay mas lalo po silang nagtitiwala. Doon ay mas lalo ko silang nakukumbinsi na legit ako. Mama Mia, ewan ko, siguro nga dahil sa galing ko, hindi naman ako nahuhuli. Hindi rin ako bumabagsak sa school kahit na panay online games lang ako. Hindi ako napapagalitan. Sa bahay, parang normal na estudyante lang ako. Pinupuri pa nga ako ng mga magulang ko eh. Kasi sabi nila kahit daw laro lang ako ng laro ng computer games ay napapasali pa rin ako sa honors list ng section namin. Pero may sikreto ako, Mama Mia. Ang sikreto ko ay ang hindi mapawi-pawing kagustuhan dito sa puso ko. Ewan ko kung bakit. Kagaya ng commercial ng alak, na kapag lalong tumatagal lalong sumasarap. Ang sa akin naman, Mama Mia, habang tumatagal, mas lumalaki ang gusto ko. Habang tumatagal, hindi na ako nakukontento sa nakukuha ko. Hanggang sa nag-college na ako, Mama Mia. At dahil kolehiyo na, bagong mundo, at sa mundong ito ay mas maraming tao. Gaya ng mga kaedad ko, ang pagpasok ng college, akala ng lahat ay bagong simula. Akala ng lahat ay simula ng pagkatuto mo kung paano maging matanda sa mundo. Pero para sa akin, ang pagpasok ko ng kolehiyo ay nagdala sa akin ng isang panibagong pagkakataon. Mas malaking pagkakataon. Mas marami na kasi ang tao. Mas marami nang hindi nakakakilala sa akin. Mas marami nang pwedeng paniwalain. Siyempre, Mama Mia, mas gumaling ako. Siyempre, yung image ko mas kapani-paniwala. Mabait, madiskarte, matalino, at wala talagang mag-iisip na manluloko pala. Hindi na ako yung batang kapag nagsisinungaling nanginginig ang kamay. Ngayon ay marunong na akong ngumiti kahit puro kasinungalingan ang lumalabas sa aking labi. Mama Mia, may kaklase akong laging may malaking allowance araw-araw. At dahil doon, nilapitan ko siya. Pare, short lang ako. Pwede bang makahiram ng 100? Promise bukas ibabalik ko. Maliit lang, Mama Mia. 50, 20, 100. Mga maliliit na halaga. Ngunit paulit-ulit. Sa una, binabayaran ko naman talaga. Para masanay siya. Para sabihin niyang may isang salita ako.
na mabuti akong tao, na nagbabayad ako ng perang hinihiram ko. Hanggang isang araw, hindi ko na ibinalik. Nag-message siya sa akin, "Pare, yung pera." Sagot ko, "Sorry, nagkaproblema lang sa pagbigay ni mama sa akin ng allowance. Mamaya." Pero yung mamaya ay hindi na dumating pa, Mama Mia. Hindi na ako nagbayad sa kanya. At sa pagkakataong yun, medyo malaki-laki na ang halagang yun. 1,000 pesos na. May pattern ako. Yung imahe na ayaw kong nanggulo. At syempre, Mama Mia, ganun din ang mga pinupunteriya ko. Yung mga taong ayaw na lang ng gulo. Yung mga gustong laging mabait ang imahe nila sa harap ng lahat. Yung mga mapera at yung mga nahihiyang maningil. Yun ang mga target ko. Sila ang inuuna ko. Hindi dahil sa sila yung mas mapera, kundi dahil sila yung alam kong hindi lalaban. Sila yung alam kong palalagpasin na lang para wala na lang gulo. At syempre sa mga katulad ko, Mama Mia, marunong na marunong kaming kumilatis ng mga ganong klase ng tao. Marunong na marunong kaming magbasa ng personalidad. Sa group works, dahil mapagkakatiwalaan ang imahe ko, ako yung taga-kolekta. May ambag ang bawat isa. Hindi ko naman kinukuha lahat. Konti-konti lang. At syempre, Mama Mia, hindi naman yung saktong ambagan ang sinisingil ko. Meron pa akong ibang dinadagdag. "Uy, pupunta pala ako dun sa bibilin ko yung sa project natin. Dagdagan nyo naman ang pampamasahe. Kahit ikaw na lang magdagdag." Sabi ko sa isa, na sinabi ko rin sa isa, na sinabi ko sa lahat ng kagrupo ko. So ang siste, ang 10 pisong dagdag, dahil 10 naman ang sinisingil ko, naging 100 pesos na. Hindi masyadong halata, Mama Mia. Kapag may kulang, ako pang nagsasabi, "O sige, kulang pala yung project natin, dagdagan ko na muna." Ang siste, mas marami patuloy naniniwala sa akin. Ang siste, marami patuloy akong naluloko na mabait ako, na nandadagdag pa ako. Ang hindi nila alam, sila rin naman ang dinadagdagan ko ng problema. At dahil usong-uso na ang online services, Mama Mia, dahil naging mas accessible na dati yung internet, ay mas malaki din ang naging mundo ko. Lumaki ang mundo ko at pinasok ko na rin ang online selling. Sumali ako sa mga buy and sell groups. Nagpo-post ako ng gamit na wala naman talaga. Yung mga picture, ginagrab ko lang sa iba sa ibang mga online groups. Tapos ini-edit ko lang para magmukhang akin. Tapos pinopost ko sa mga buy and sell groups na sinasalihan ko. Syempre, hindi ko pinopost dun sa buy and sell group kung saan ko nakukuha yung mga pictures ng items. At kapag may nagtanong, "Available pa to?" Ang lagi kong sagot, "Syempre, last stock na. May kukuha na nito. Pare-reserve ka ba?" Tanong ko. Hindi ko binamadali. Pinapaniwala ko muna. Kasi syempre, kapag nagmamadali ka, kapag atat na atat ka, may isip nilang scammer ka. Kaya hindi ganoon ang diskarte ko, Mama Mia. Ang diskarte ko ay pinapahintay ko na muna sila. Na para bang sila pa
ang may kailangan sa akin. Hindi ko agad sinasabi na ganito yung presyo. Ang sinasabi ko, titignan ko na muna kung may makukuha pa akong stock. Sorry, hindi na gumagawa yung manufacturer ng ganito eh. Kung gusto mo, pa-reserve ka na lang. May reservation fee nga lang. Ano? Magkano naman yun? 1,000 pesos. Pero kung ayaw mo, pwede ka namang mag-antay ng stocks. Baka may paparating in the next 3 months. Ganun ang diskarte ko, Mama Mia. Hindi ko sila minamadali. Hanggang sa, o sige, papareserve na ako. Ang layo pa pala ng 3 months eh. At kapag nagbayad na, maayos pa rin naman akong magiging kausap sa loob ng ilang araw. Hanggang sa bigla na lang din akong mawawala. Mama Mia, isang araw, may nag-message sa akin. Isang mensaheng hindi ko binubuksan, pero kahit hindi ko nabubuksan, nakikita ko naman kung anong laman nun dahil sa notification ng cellphone ko. Pang-enroll ko yan eh. Panggamot yan ng nanay ko. Hindi ko sinasagot. Hindi dahil sa wala naman akong pakialam. Di naman ako ganun katigas. Kundi dahil mas madali para sa akin kapag hindi ko alam ang buong kwento. Ayoko kasing tubuan ako ng konsensya. Ano, ibabalik ko yung pera, ganun? Paano ko sasabihin? Paano ko aaminin na hindi naman pala totoo yung ino-order kong stocks? Mama Mia, nung mga panahon na yon, hindi ko pa rin inaamin sa sarili ko na isa akong scammer. Ang sinasabi ko lang sa sarili ko noon, eto lang talaga ang discarding alam ko para maging mas maayos ang buhay ko. Para mas makuha ko ang mga pangangailangan ko at mga gusto kong hindi naman kayang ibigay sa akin ng mga magulang ko. Kung ayaw nila, kung hindi nila kaya, ako na lang ang didiskarte para sa aking sarili. Ang tawag ko dito, diskarte. Side hustle, kumbaga. Temporary lang. Aalis din naman ako sa ganito kapag meron na akong magandang trabaho. Sinasabi ko lagi sa sarili kong titigil din ako. Pero habang may pumapasok na pera, parang nawawalan ako ng dahilan para huminto sa ginagawa ko, Mama Mia. At habang tumatagal at gumugulong ang araw at buwan, ay mas lalo lang akong natututong wag masyadong maging madaldal. Wag rin masyadong maging tahimik. Wag magmukhang desperado. Ang pagmumukha mo ay yung mga hindi nila maiisip na gagawa ng mga ganitong bagay. At kapag may duda sila, binabalik ko sa kanila ang tanong. Sa tingin mo ba, magsasayang ako ng oras kung scam to? Madami din akong gagawin, ano? At kadalasan, dahil nga Pinoy, mahilig talaga tayong mang-please ng ibang tao. Sila pa, kadalasan, ang humihingi ng paumanhin sa akin dahil napag-iisipan daw nila ako ng hindi maganda. Isang beses, Mama Mia, gumawa ako ng isang malaking hakbang. At ang kapalit ng malaking hakbang na yon ay syempre, malaking halaga din ng pera. Mas malaki kaysa sa dati. At nung pumasok na nga ang pera dun sa account na ginawa ko, ay nakaupo lang ako. Tahimik. Hindi ko alam noon, Mama Mia,
kung anong mararamdaman ko. Sa totoo lang, hindi ako natutuwa. Hindi rin naman ako kinakabahan. Parang normal lang. Tinitigan ko ulit yung halaga ng pera na nasa cellphone screen ko. Doon ko na-realize, kahit pala gaano kalaking halaga, hindi rin pala ako masyadong matutuwa. Kasi sanay na ako eh. Sanay na akong may perang pumapasok sa akin. At mas delikado pala kapag nasasanay ka na. Mama Mia, may mga kaibigan ako sa school. Mga kaibigan na nililibre ko syempre para dun sa imahe kong may kaya. Para dun sa imahe kong kaya kong dumiskarte at kaya kong manlibre kahit gaano pa kamahal yan. Tumatawa kami habang kumakain kami sa labas. Ang hindi nila alam, habang kumakain sila, ang perang ginagamit ko sa panlilibre sa kanila ay galing sa isang taong umiiyak sa kabilang linya ng cellphone ko. At syempre, para manatiling sikreto ang buhay ko, walang kahit na isa man sa kanila ang nakakaalam. Hindi ko sinasabi sa kahit na kanino ang diskarteng ginagawa ko. Ganun dapat. Hindi mo dapat inaamin sa kahit na sino ang mga pinagkakakitaang ginagawa mo sa buhay mo. Mama Mia, hindi ko alam na darating din pala ang araw na maranasan ko ang pakiramdam ulit kung paano hindi makatulog sa gabi. Naranasan ko to nung unang beses nung grade school nung ginastos ko yung perang pang-ambagsana ng classmate ko sa proyekto nila. Nakahiga lang ako noon, pero gising na gising ang utak ko. Sa totoo lang, bawat tunog sa labas ng bahay, akala ko may mga sumusundo na sa akin. Akala ko may kakatok na sa pintuan namin at magpapakilalang mga pulis. Bawat notification ng cellphone ko, pakiramdam ko ay parang may dalang problema. Nauuso na kasi sa mga panahon na to na pinupost nung mga na-scam. Yung mga scammers nila. Pati na rin yung mga modus ng mga scammers na nambiktima sa kanila. Sa totoo lang, Mama Mia, nakaramdam din ako ng takot. Nakaramdam din ako ng kaba na baka isang araw ay magising na lang ako na yung mukha ko, yung pangalan ko, yung modus ko ay nabunyag na sa buong mundo. At doon ko unang naramdaman, hindi pala lahat ng halaga ay walang kapalit. May kapalit pala ang pera. At dahil marami na akong nababasa na mga nabuking na mga modus operandi, ay nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakaiwas sa ganon, Mama Mia. Nag-isip ako ng mga paraan kung paano mas maging maingat. Siyempre, hindi na ako basta-basta nagpo-post. Mas pinipili ko na ang oras. Mas pinipili ko na rin ang mga taong nire-replyan ko. Yung dati, kapag may nag-inquire, ay reply ako agad. Sa mga panahong ito, mas naging maingat ako. Nagre-reply man ako sa lahat, ay mas pinipili ko naman na replyan ng mga pagsisinungaling na bagay, yung mga na-research ko na yung background. Oo, Mama Mia. Nag-e-effort na rin naman ako sa diskarte kong ito. Kapag may nag-PPM sa akin, sinisearch ko muna ang profile. Tinitignan ko kung may common friends kami. Tinitignan ko kung palaaway o kung mahilig mang post ng mga problema sa buhay tong taong to. At kapag ganon, kapag palaaway, kapag maraming kaaway sa social media na pinupost, kapag nagpo-post ng mga problema,
At kapag may common friend sa akin, dinidiskartehan ko para sabihin na wala na. Wala na yung stock at hindi na ako nagbebenta ng ganon. Pero kapag wala ni isa sa mga yon, sila ang nire-replyan ko, Mama Mia. Ayoko kasing mawalan ng kontrol. Ayoko kasing isipin na baka isang araw ay magising na lang ako na pinost na pala ako at inaway na pala ako sa social media. Sa bahay, Mama Mia, tahimik lang talaga ako. Kapag may tinatanong ang mga magulang ko, sumasagot lang ako. Pati na rin sa eskwela, pati na rin sa mga barkada. Medyo tahimik ako. Sumasagot naman, nagtatanong naman, pero konting-konti lang ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Dahil sabi nga nila, ang isda ay nahuhuli sa sarili nitong bibig, hindi ba? At ngayon kung mangyari sa akin yon, kailangan mong maging matalino. Ayokong malaman ng kahit na sino ang tungkol sa pinagagagawa ko. Ayokong madamay pa ang pamilya ko, pati na rin ang mga kaibigan ko dito. At dahil doon, Mama Mia, naramdaman kong unti-unti po akong dumidistansya mula sa lahat. Hanggang sa isang araw, may isa akong kaibigan na parang itinanong niya ang tanong ng lahat ng tao sa akin na ayaw nilang itanong sa akin ng personal. Harold, pare, bakit parang lagi ka nalang may pera? Di ka nauubusan ah. Ngumiti lang ako. Dumidiskarte, sumasideline. Mahirap na eh. Pagkatapos kong sagutin yun ay hindi na siya nagtanong ulit. Pero ramdam ko ang tingin niya, Mama Mia. Hindi ko alam kung nagigilty lang ba ako? Pero bakit naman ako magigilty? Sa haba ng panahon na ginagawa ko to. Sa loob ng ilang taon na nalulusutan ko to, ngayon pa ba ako magigilty? O baka naman talagang totoo ang nakikita ko sa kanyang muka. Baka totoong hindi lahat ng tahimik lang ay naniniwala. Mama Mia, nagsimula na rin may mga nagchat-chat sa akin ng mahahaba. Yung mga nakukuhanan ko ng pera, nagpapaliwanag na kesyo kailangan nila yun, kesyo pambili nila ng pagkain, kesyo pambili ng project sa school, kesyo kailangan pang emergency. May mga nagsusumamo. Binabasa ko lang, tapos isinaswipe ko ulit. Hindi dahil wala akong puso, kundi dahil kung papasok yun sa utak at puso ko, alam kong babagsak ang diskarteng kinasanayan ko. Habang tumataas ang halaga ay mas mabigat ang pakiramdam ko, Mama Mia. Hindi na ito tulad ng dati na parang laro lamang. Ngayon may kaba na. May nararamdaman na akong pressure. At kahit may pera na sa bulsa ko, may pera na sa bag ko, Mama Mia, hindi ako mapakali. Parang ang kapalit ng perang yun ay ang kawalan ko ng katahimikan ng loob. Hanggang sa may kumalat na balita sa isang buy and sell group na sinalihan ko. May nahuli raw. May nagreklamo kasi. May entrapment na ginawa. At dahil doon, nahuli yung taong yun. Umiyak pa sa harap ng pulis at dun sa mismong presinto. Naipost pa yun, Mama Mia. Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yung umiyak. Hindi ko kilala yung nahuli. Hindi ko rin naman kilala yung nagpahuli sa kanya. Pero pareho kami ng ginagawa. Hanggang sa naisip ko, paano kung ako na ang susunod? Pero Mama Mia, kapag nakasanayan mo na ang ganitong buhay,
napakahirap na pong tumigil. Sa school, normal lang ako. Pumapasok, nakikipagtawanan, nakikipagkwentuhan. Pero sa loob ko ay tila may countdown na parang hindi ko alam kung kailan matatapos ang countdown na yon. May pagkakataong lumalaylo naman ako, Mama Mia. May pagkakataong hindi naman ako nagpo-post. Kapag meron na akong na-scam sa isa kong post, ang ginagawa ko ay dinidelete ko naman agad. At kapag may pera na ako, may mga pagkakataong naiisip kong, itigil ko na kaya ito? Pwede na sana eh. Pero Mama Mia, nung nagdesisyon akong tumigil, habang hawak ko ang cellphone ko ay may pumasok ulit. May pumasok ulit na inquiry. At this time, mas malaki na. At dahil mas malaki, dahil mas madali, dahil pipindot-pindot ka lang ng cellphone mo, ay magkakapera ka na agad, ay naudlot po ang pag-iisip kong magbago. Naudlot ang pag-iisip kong tumigil. Dahil nainganyo na naman ako sa malaking halaga. Nainganyo na naman ako sa kung gaano kadaling kumita ng pera. At mas pinili ko na naman yun kesa sa aking konsensya at takot na baka ako ay mahuli sa huli. Mama Mia, dahil sa ginagawa ko, nagiging tahimik po ako sa social media. Naka-private po ang mga accounts ko. Hindi ako halos nagpo-post. Hindi ako maingay. Hindi nga siguro alam ng mga friends ko na nag-i-exist ako sa friends list nila eh. Dahil hindi talaga ako nagpo-post. Pero hindi ibig sabihin nun na tumigil na ako sa diskarte ko. Hindi ganon. Ang ibig sabihin lang noon, mas nagiging maingat ako. Mas nagiging pribado ako. Kapag may kausap ako, pinakikinggan ko kung paano siya magsalita. Pinakikinggan ko kung ano ang mga salitang lumalabas sa bibig niya o kung ano ang mga salitang kinachat niya sa akin. Pinapakinggan ko kung nagmamadali ba, kung may takot ba, o kung may tiwala ba. Hindi ko minamadali ang bawat usapan. Pinapahaba ko. At kapag mas mahaba ang usapan, kapag mas marami ang eksplenasyon, mas tumataas ang tiwala nila sa akin. At kapag mas tumataas ang tiwala, mas nagiging madali sa akin ang dumiskarte. Hanggang isang araw, may nakausap ako na hindi basta-basta naniniwala. Ang dami-dami niyang tanong. Paulit-ulit nga yung tanong, Mama Mia eh. Nire-rephrase lang. Ibang mga salita lang ang ginagamit pero kung tutuusin, kung babasahin mo, pareho lang naman ang mga tanong na yon. Hindi naman siya galit. Hindi ko rin naramdaman sa kanya ang takot. Kalmado lang siyang nakikipag-usap sa akin. Na para bang hinihimay-himay niya ang bawat bahagi ng post ko. Na para bang hinihimay-himay niya lahat. Pati na nga kung paano yun gamitin at kung ano-ano pa. At doon ako kinabahan dahil kalmado siya. Yung mga taong kalmado kasi, yung mga taong hindi emosyonal, yun kasi talaga ang mga taong delikado. Alam mo kung bakit, Mama Mia? Kasi sila yung mga taong nakakapag-isip ng maayos. Sila yung mga taong hindi basta-basta nagre-react nang hindi pinag-isipan ang kanilang sasabihin. Ganun ako. Kaya alam kong ganun din yung taong kausap ko. Kaya hindi ko itinuloy. Hindi ko itinuloy ang transaksyon na yun. Sa unang pagkakataon, umatras ako kahit sa haba ng mga napag-usapan namin.
May mga tao akong ginagamit ko bilang dahilan. Pinsan ko ang may hawak ng account ko eh. Kaibigan ko ang magpapadala sa'yo. Hindi naman ako yung kausap mo, account ko lang yun. Kung ipopost mo ako, sige, kakasuhan din kita dahil hindi naman talaga ako ang kausap mo. Nabubuksan ng mga kaibigan ko yung account ko kasi hinihiram nila yung cellphone ko. Mama Mia, hindi alam ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, ng mga kadugo ko na ginagamit ko na sila sa diskarte kong ito. Hindi ko naman binabanggit ang kanilang mga pangalan. Sa totoo niyan, pati friends list ko, followers ko, sa lahat ng social media accounts ko, ay syempre naka-private para walang ibang makakita. Hindi din ako nakikipag-picture sa iba. Hindi din ako nagpo-post ng mga pictures ng mga tao sa mga online platforms ko. Mama Mia, ang ginagamit kong ideya ay hindi ako nag-iisa sa ganitong diskarte. Ang pinapalabas ko sa mga magiging biktima ko, marami kami. At madalas sapat na yon. Sapat na yon para isipin nilang wala naman silang mapapakulong sa amin dahil marami nga kami. At ayaw na nilang ma-hassle pa. Ayaw na nilang magkaroon pa ng gulo at syempre masangkot pa sila sa kung ano-ano. Kaya kadalasan, pinapalagpas na lang. Kadalasan, hindi na lang nagsusumbong. Pero may isang muntik na Mama Mia. May kakilala ko ang nag-message. Hindi niya alam ang ginagawa ko, pero pareho kami ng mundo. Nag-usap kami saglit. Bigla niyang sinabing, "Uy, parang pamilyar to ah." Tumawa ako. "Ano? Anong pamilyar sinasabi mo dyan?" "Kakapost ko lang yan eh," sabi ko sa kanya. Hindi na siya nag-usisa pa. Pero kinabukasan, binura ko na yung account. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil ayokong mahuli. Dahil ayokong may makakilala. Ayokong may makaalam na kahit sino sa kanila. Mama Mia, hindi naman talaga nakakapagod ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung magagalit sa akin yung iba dyan na ganito ang kalakaran sa buhay. Hindi nakakapagod ang aking ginagawa. Kasi napakadali lang naman talagang magpindot-pindot dyan sa cellphone. Napakadali lang naman talagang mag-isip ng kung ano-anong mga dahilan. Pero alam mo ba kung anong nakakapagod? Nakakapagod po ang pag-iingat. Yun bang sa bawat galaw mo, lagi mong iniisip kung may makakakita, may makakahalata, o may makakahuli ba sa'yo nito? Sa bawat salita mo, lahat yun binabantayan mo dahil baka madulas ka. At hindi lang mga salita mo ang binabantayan mo, kundi maging ang mga salita ng iba. Mama Mia, hindi pala ibig sabihin na kapag may pera ka, may kapanatagan ka na ng loob. Hindi pala ganun yun. Kasi ako kahit may pera, hindi ako nakakapagpahinga. Kahit nakakapunta ako sa mga lugar na gusto ko, kahit na kapag bakasyon, ay nakakagala ako sa kung saan-saan, at nakakabili ako ng mga gusto ko, hindi pala sapat yun para magbigay sa akin ng kapahingahan ng loob. Isang gabi, Mama Mia, nagmamadali na ako noon. Pagod na ako at gutom na. Hindi maayos ang pag-iisip ko kasi ang naiisip ko ay ang pagod at gutom na nararamdaman ko. Buong araw kasi ang klase ko noon at meron pa kaming mga defense sa aming research paper. Kaya nakalimutan ko ng kumain. Ang resulta, gutom na gutom ako kinagabihan. At dahil sa sobrang gutom ko, hindi ko na iwasang maging careless.
May isang detalye akong nakalimutang baguhin. Maliit lang naman ang detalyeng yun. Akala ko walang makakapansin. Akala ko walang makakahalata. Pero meron palang mga tao, Mama Mia, na nakakakita ng mga maliliit na pagbabago, ng mga maliliit na bagay na hindi nakikita ng karamihan. Mama Mia, habang kumakain ako noon dahil gutom na gutom ako ay may pumasok na mensahe sa cellphone ko. Diretsyo, kung magsalita, ang nag-chat sa akin noon. Alam mo, parehong-pareho ang detalye mo sa nakausap ko noon. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko sinagot agad yun. At kahit gutom na ako, Mama Mia, ay tila nawalan ako ng ganang kumain nung mabasa ko ang mensaheng yun. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto kong ipagpatuloy yung pag-uusap namin. Gusto kong itama. Pero may boses sa loob ko na nagsasabing tama na. Hindi ko siya sinasagot. Hindi ko sinagot yung nag-message. Bagkus, Mama Mia, ay blinak ko siya. May isa pa akong ginawa pagkatapos nun. Isa lang. Na para bang one last move, ganon? Na parang pagsasara ng pinto. Sabi ko sa sarili ko, last na to, Harold. Last na talaga to. At alam kong nagsisinungaling ako, Mama Mia. Dahil alam kong nakasanayan ko na ang buhay na ito. Nakasanayan ko na ang discarding ito, kaya mahirap na para sa akin na umatras at umalis sa discarding ginagawa ko. Kinabukasan noon ay may balita ulit akong nabasa. May nagreklamo na naman. May mga ebidensya pa at may mga pangalang sangkot. Hindi naman sa akin. Pero yung lugar, Mama Mia, yung lugar ng scammer ay kalugar ko rin. At doon ko naramdaman, hindi lang pala talaga oras ang kalaban ko, kundi swerte na rin. Matagal ko nang sinasabi sa sarili ko noon na titigil na ako. Sa bawat pagkakataong may nakita akong napopost, nahuhuli, sinasabi kong hihinto na ako, pero bawat beses na may pumapasok, parang nauuna ang isip ko bago ang konsensya ko. Isang beses pa, isa na lang talaga. At sa bawat beses na yun, tila mas lalong nawawalan ako ng tsansang magbago. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong halaga, Mama Mia. Ang sasabihin ko lang, napakalaking halaga nito kumpara nung mga nauna ko. Matagal ang usapan namin dito. Maraming mga tanong, maraming mga paliwanag. Hindi minamadali, hindi pinipilit. At nung dumating yung huling mensahe niya, okay, sige, send ko na. Tumahimik ako. Hindi ko alam na matatransact at magiging deal pala ang usapan na yon. Napakalaking halaga nun. Halos triple sa sinasahod ng tatay ko. Pagkatapos nun ay may nag-message sa akin. Hindi biktima ko. Isang pangalan ng kakilala ko ang nabasa ko sa messenger ko, Mama Mia. Isang dati kong kaklase. Uy, Harold, pare, ikaw ba to? Nanlamig ang likod ko. Hindi ko siya nireplyan agad. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil hindi ko alam kung paano tatakbo palayo sa taong kilala ka na. Nagkita kami, Mama Mia, hindi sa usapan ng panluloko, hindi sa away. Tahimik lamang.
Matagal na kitang napapansin. Mula pa dati, sabi niya. Hindi ka maingay pero parang kalkulado lahat ng galaw mo. Mama Mia! Hanggang sa may sinabi siya. Pare, nabiktima mo yung kaibigan ng girlfriend ko. Gusto ko na lang lamunin ako ng lupa noon. Pero pare, hindi kita binuking ha. Nakita ko lang kasi tong profile mo eh. Dun sa kaibigan ng girlfriend ko. Bagong girlfriend ko pa lang yun. At nung nakita ko to sabi ko gusto kitang kausapin. Pare kung ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo, hindi kita ililigtas dyan. Kasi choice mo yan eh. Ngayon, kinakausap kita dahil gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Kasi naging kaibigan din naman kita dati. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ang ibig sabihin ba nun ay hindi na kami magkaibigan ngayon. Pag-uwi ko ng bahay ay hindi ako agad nagbukas ng phone. Umupo lang ako. Tahimik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, hindi pera ang iniisip ko. Iniisip ko kung ano na ba ang mukha ko sa mata ng ibang tao. Naalala ko yung mga chat, yung mga hindi ko binubuksan, yung mga hindi ko sinagot. Naramdaman kong biglang may bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa nagsisisi agad ako, Mama Mia, kundi dahil parang hindi ko kaya yung nararamdaman ko. Pagkatapos naming mag-usap nung kaibigan ko ay hindi na muna ako nag-online. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Pero hindi humihinto ang isip ko noon. Parang kahit wala akong ginagawa, ay hinahabol pa rin ako ng mga nagawa ko. Hanggang sa may pumasok na notification. Galing sa taong huli kong nakausap. Sir, sana makonsensya ka naman. Wala nang makain ng pamilya ko dahil dito sa business deal mo. Hindi ko dinilit yun. Hindi ko rin naman na-replyan. Tiningnan ko lang. Matagal akong nakatitig dun sa mensaheng iyon. Mama Mia, hindi ko alam pero pakiramdam ko unti-unti akong bumabagsak. Pinipilit kong tumayo sa araw-araw. Pinipilit kong umaktong normal sa harap ng lahat. Hanggang may kumalat na balita sa online group. May mga account na sinara. May mga taong tinawagan. May mga taong pinuntahan sa mismong bahay nila. Hindi ko alam kung kasama ba ako. Sa mga ganitong oras, hindi ka na magtatanong kung mahuhuli ka pa ba. Ang tinatanong mo na lang ay kung kailan ka ba mahuhuli. May mga kaibigan na akong biglang hindi nagre-reply, Mama Mia. Kasi kumalat na rin ang pangalan ko online. Umuugong na rin ang mga balitang isa akong scammer. Hindi na nagtatanong yung mga kaibigan ko. Hindi na ako kinakausap. Isang tawag mula sa unknown number ang hindi ko sinagot. Pero tumawag ito ulit. Pinatay ko na lang ang phone ko, Mama Mia. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasagutin yun eh. Hindi ako nagtago sa lugar, kundi nagtago ako sa katahimikan. Hindi ako lumalabas ng bahay. Hindi na ako nagpo-post. Hindi na ako nakikipag-usap. Parang hindi na ako gumagalaw. Hindi rin gumagalaw ang problema ko. Isang gabi, nagtanong ang mga magulang ko. Oh, nakagraduate mo lang ah. Bakit nagmumukmuk ka na dito sa bahay? May problema ka ba? Umiling ako. Ngumiti pa nga ako eh. Pero sa loob ko, Mama Mia, gustong gusto ko nang umamin sa kanila sa lahat. Yung dating kaklase kong nagbabala sa akin ay nag-message ulit. Hindi ka pa rin ba tumitigil, Harold? Lumalabas na yung pangalan mo online. Mama Mia! Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang problemang yon. Hanggang sa hinarap ko na lang ang sarili ko sa salamin.
Hindi ko na nakikita ang taong matapang. Hindi ko na nakikita ang taong nag-iisip noon na magtatrabaho ng marangal. Ang nakikita ko na lang ay tila nauubos na ako sa mga nagawa kong kasalanan. Bumalik ako sa mga chat na hindi ko nabasa. Hindi ko naisip kung gaano pala kalaki ang nakuha ko mula sa iba't ibang tao. Ang iniisip ko lang dati ay nasisira ako dahil sa ginagawa kong yun. May dalawang options ako noon, sabi ng isip ko. Ang tumakas at manahimik o ang humarap at aminin ang nagawang pagkakamali. Pero ang lahat ng option na yun ay merong kapalit at pareho akong natatakot sa magiging kapalit na yun. Hindi ako nakatulog, Mama Mia. Hindi lang dahil sa may humahabol na sa akin online, kundi dahil hinahabol na rin ako ng konsensya ko. Mali ang nagawa ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay tahimik pa rin ako. Tahimik pa rin ako sa bahay. Minsan nga naiisip kong, paano kaya kung wakasan ko na lang ang lahat ng paghihirap ko sa pamamagitan ng pagwawakas ng sarili kong buhay? Nalaman na rin po ng mga magulang ko ang mga pinaggagawa ko at halos atakihin sa sakit sa puso ang mama ko nung nabalitaan niyang tungkol sa akin. Ang papa ko naman, Mama Mia, ngayon ay dumidiskarte. Nagtatrabaho ng doble-doble para unti-unting mabayaran yung mga kasalanan ko. Hindi naman nila ako inuobligang magtrabaho para doon. Pero naiisip ko, kung lalabas ako, Mama Mia, kung mag-a-apply ako ng trabaho, may tatanggap kaya sa akin? Kumalat na nga yung pangalan ko online. May magtitiwala pa kaya sa akin? Sa tingin mo, Mama Mia, ano bang dapat kong gawin dito sa sitwasyon ko? Hanggang dito na lang, Harold. O ngayon, Harold, di mo naman lang ako pinartihan dun sa pera mo. Charot lang. Tapos ngayon, hihingi ka ng ano sa akin. Charot lang, joke lang, Harold, Huwag kang magalit dun sa joke na yon. Ang sa akin lang naman, Harold, ginawa mo yan eh. Yan yung consequence sa mga nagawa mong kasalanan. At ang pinakamagandang gawin mo dyan, harapin mo yung mga pagkakamali mo. Harapin mo yung pagkakasala mo. Harapin mo yung mga taong ginawan mo ng kasalanan. Yun lang yun. Wala kang ibang magagawa kundi yun lang talaga yun. Okay? Gawin mo yan, Harold, para naman maging maayos ang buhay mo. Hindi yan agad-agad, pero pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Hindi naman forever na, 'di ba, magiging gano'n na lang ang imahe mo. Nasa sayo pa rin 'yon. Totoong napakahirap bumangon mula sa napakalaking pagkakamali, lalo't ang dami-dami mong ginawa ng masama, ang dami-dami mong naloko. Pero there's no other way but to face the consequence, and syempre, harapin mo yung mga taong nagawan mo ng kasalanan, harapin mo yung mga magulang mo, mingi ka ng tawad. Maswerte ka pa nga dahil hindi ka tinakwil ng mga magulang mo. Maswerte ka pa nga dahil yung papa mo nagsisikap para mabayaran yung mga na-scam mo. Maswerte ka pa rin dahil hindi ka pinapakulong. So ang gawin mo, humarap ka sa mundo, humingi ka ng tawad dahil nagkasala ka. Huwag kang duwag, huwag kang tago ng tago dyan sa kwarto mo. At huwag kang duwag para takasan yung mga consequence ng ginagawa mo. Diba sabi mo, tatapusin mo na lang yung buhay mo? Bakit? Naduwag ka na harapin yung kasalanan mo? Harapin mo yan. Alam mo minsan, yung mga nangyayaring ganito sa buhay natin, wake up call to eh. At kapag hinarap mo to, panibagong blessings ang darating sa'yo kapag natapos na ang unos na to. So sana harapin mo na yan, Harold. Okay? Di naman sa nabiktima ako ng scam. Love scam, oo, charot lang.
Charot lang, grabe naman kayo. Anyways, pasensya na po talaga kahit wala itong video ngayon ha, kasi yung Mamma Mia nyo, yung book niya, ang gulo-gulo pa, kasing gulo ng ng studio. Ang dami-dami kasing nilagay dito sa studio nung New Year. By the way, Happy New Year sa inyong lahat. Naway, naging masaya kayo sa New Year niyo. Ang gusto ko lang sana nga mag-replay na naman, pero sabi ko, hindi nyo naman deserve yung replay. Kaya eto na lang, kahit walang mukha. Okay? At syempre, kahit New Year, hindi tayo makakalimot na magpasalamat sa ating mga magigiting na miyembro. Magigiting na miyembro. Ayan ang mga nagmamahal sa atin. Maraming salamat kay Gimaras Girl, kay Marlia, Gianna Shane, hi! Kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, kay Evelyn Kawit, kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, kay Easy Gale, kay Mila Raduban at Freaky. Nako, sa inyo po na mga members natin, maraming salamat. Sana madagdagan pa tayo ng members, 'di ba? Sana dumami pa tayo. At syempre, sa mga hindi nagpa-member pero lagi pa ring nakasupport sa atin, maraming thank you po sa inyong lahat. Hi ako kay Nasha Tolentino from Brunei. Merry Christmas and a Happy New Year. Ayun, Happy New Year sa'yo. Hello din kay Abigail Barroso. Hello, Abigail. Ayan, 2 years na raw siyang tagapakinig natin. Grabe. Kalain mo yun, 2 years na pala or magti 3 years na pala itong ating channel. Kasi matagal na siyang nagawa ang channel pero yung content natin ay March 22, 2023 nagsimula. So, yun. Magti 3 years na. Ayun. Hi din kay Adreline Reyes. Maraming salamat. Kay Gilmar 5211. Hi din kay Lovely No Peel. Maraming salamat. Kay Chris and Tals. Ayun, thank you very much sa pakikinig. Hello din kay Jessie Messi, kay Maria Elena Abe, maraming salamat kay Marilyn Castillo, kay Christy Carpentero, maraming thank you. Kay Rose Eunice, kay Sandara Undi, kay Melissa Paulo, maraming thank you sa inyong lahat. At syempre, sa inyong lahat na nakikinig sa atin, I love you all so much. Mwah, 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 mwah. Kung may sarili po kayong kwento na nais nyo pong i-share sa atin, ayan po sa baba ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. At kung meron po kayong opinion o kuro-kuro o advice dito sa ating letter sender na si Harold, ayan po ang ating comment section. Bukas po yan, so go ahead, mag-comment kayo dyan. Ako si Mamma Mia, maraming salamat sa inyong lahat and Happy New Year hanggang sa susunod nating pagkikita. Bye-bye!